お前、おい、1ラウンドが打ち合わやじゃあ。 Ako mo knockout nimo. おい、1ラウンドから。 Yeah, first round you are no first round only 30 seconds finish. Isang magandang laban na naman ang magaganap sa pagitan ng Pinoy at Hapon. Dahil bukod sa parehong mainit ngayon ng rivalry ng Japan at Pilipinas, ay parehong maangas pa ang magtatapat sa ibabaw ng lona. Ang makakaharap ni Cuadro Alas ay ang malahiganting taas kumpara sa ating kababayan. Yan ay walang iba kundi ang tinaguriang bad boy ng Japan na si Kyonosuke Kameda. May record ang Hapon na ito na 15 wins, 5 losses habang siyam sa mga tinalo nito ay via knockout. Mataas man ang knockout ratio nito sa papel, ay masasabi namang hindi ganoon kalakas ang suntok nito kung titingnan natin ang mga huling laban niya. Simula 2023 ay nagkaroon ito ng siyam na laban, kung saan nagkaroon ito ng 6 na panalo, isang tabla at 2 magkakasunod na talo. Sa 6 na panalo nito ay tanging 2 lamang ang nakuha niya sa knockout. Tulad ni Cuadro Alas ay nasa 122 pounds o super bantamweight din itong si Kameda. Subalit sa darating na laban ay magtatagpo ang dalawa sa super featherweight division. Pagdating naman sa reach at height advantage ay inako na lahat ni Kameda, kung saan may taas ito na 5'9.5", habang ang reach naman ito ay 179 cm. Samantala hindi naman magpapahuli dyan si Cuadro Alas na bagamat dihado pagdating sa kanyang taas at reach ay lamang naman ito pagdating sa experience at lalong lalo na pagdating sa punching power. Kilala si Cuadro Alas sa kanyang lakas na suntok, kung saan karamihan sa nakalaban nito ay tumitihaya sa lakas ng kanyang mga patama. Kaya sa video ito ay papakita natin kung ano ang dadali ni Cuadro Alas para tapusin ang angas ng Hapon na si Kyonosuke Kameda. At kung posible ba na matapos ni Casimero sa unang round pa lamang ang tinaguriang bad boy ng Japan. Yun mga idol, para malaman natin kung anong dadali na game plan ni Casimero kay Kameda. Ito mas malapit na may pagkakatulad sa ano ni Kameda si Tete. Magkasintangkad. Tapos yung reach niya, tingnan natin kung paano lumaban si Casimero sa mas matatangkad sa kanya. Ang pagkakaiba nga lang dito, mas magaling si Tete kaysa kay Kameda. In terms of experience, techniques, saka IQ, mas magaling to si Tete. Tingnan natin kung paano ito nilabanan ni Casimero. Sigurado, yung game niya dito, ganun din ang dadalhin niya kay Kameda Ayun, tama yung ginagawa dito ni Tete. Pa-jab-jab lang para hindi makalapit si Cuadro Alas sa kanya Kaso bilis pumasok ni Casimero dito. Body ang tinatarget ni Cuadro Alas kay Tete. Ayun, 1-1-2 sa katawan. Ito yung naging si Cuadro Alas naging WBO champion sa bantamweight. Lamang na dito, lamang si Tete sa odds dito Underdog si Cuadro Alas dito Magaling naman talaga to si Tete. Balikan lang natin to mga idol. Kasi hindi natin malalaman kung paano tatalunin ni Cuadro Alas si Kameda kung basta tayo basta tayo didiretso agad doon sa laban ni Kameda. Ito munang mga tinalo ni Cuadro Alas, kung ano yung kalakasan niya dito, kung saan siya nagkakamali. Ayun, titingnan natin dito sa mga laban ni Casimero. 5 lang naman to. Maano si Cuadro Alas dito may hindi siya bara-bara dito kay Tete. Kalkulado yung mga suntok niya dito Saka magaling siyang pumasok. Yung suntok ni Tete nasasanggalang niya. Mabilis din ang reflex ni Cuadro Alas dito shoulder roll Ito yung sinasabi ng mga expert na may sariling version ng shoulder roll defense si Cuadro Alas fighting Liborio Solis for the regular WBA title. That's coming
Ito ang gusto kong version ni Casimero na makita sa laban niya kay Kameda eh. Ano lang siya? Relax. Hindi nagmamadali. Yung ano lang, naghihintay ng tamang tempo. Ayun oh. Hindi siya yung naghahabol agad ng knockout. Forma pa lang ni Tete. Alam mong ano na eh. Magaling din talaga eh. Pero gulat siya dito kay Cuadro Alas. Body din ang tinatarget dito ni Tete kaso magaling humanap ng distansya si Cuadro Alas dito eh. Di siya maabot ni Tete. Kahit yung counter ni Tete oh. Matagal-tagal na din bago ko yun. Bagsak si Tete, ang bilis nun. Ito ang gusto kong makita sa laban niya kay Kameda, yung gantong speed. Mano din yung killer instinct nito. Pag nakita niyang duguan na yung kalaban, talagang tatapusin niya agad eh. Ito ang maganda din kay Cuadro Alas eh. Ano siya eh, finisher siya eh. Okay. Nagulat si Tete dito. Yan yung tinatawag na gulpi di gulat eh. So ayan oh. Yan ang maganda kay Cuadro Alas. Finisher talaga. So ang first title defense ni Casimero yung kay Micah na yan eh. Success. Ito naman kay Akaho. Kailan ba naglaban to? 2022. Ito yung first fight ni Casimero na ano, pagkatapos niya sa MP, si Akaho. Tingnan nga natin ang ano, diskarte ni Casimero dito. Medyo ano na siya dito eh. Medyo gusto niya na lagi knockout ang kalaban dito eh. Medyo ano na siya dito, aggressive, super aggressive na siya dito. Ayan oh. Na-overwhelm din dito si Akaho eh. Okay. Bumaba din si Akaho. Ang baba nga lang. Laging left hook ngayon si Cuadro Alas eh. Simula nung dito sa laban na to, lagi niya nang ginagamit yung left hook niya. Tingnan natin kung gagamitin niya dito yung body niya. Yung kanan sa body. Yun ang gusto kong ginagawa niya eh. Ang bilis nun eh. Pag bumabody siya eh. Sip-sip ni Casimero. Wala, mahina suntok mo. Ito round 2. Ang bilis talaga ni Cuadro Alas oh. Ito simula ng ano, pag-acting ni Akaho. First headbutt to. Pag nakulata, ayun. Nakulata na. Yun ang masaklap. Siya si Casimero pa ang binilangan. Si Akaho yung binubugbog pero siya yung nabilangan eh no, nang bumagsak. Over aggressive din siya dun eh.
Ngumuya si Akaho dito, kaya pala nagdrama na to eh. Oh. Kawaway na abot ng mga to kay Casimero eh. Ang galing talagang bumadi ni Cuadro Alas eh. Pasok na pasok lagi yung kanan niya eh. Boom. Ewan ko ba sa mga nakakalaban nito ni Casimero, ang hilig nilang makipagsabayan. Alam naman nila na ano eh, na power puncher talaga ito eh. Akala ata nila madali lang sila makakasabay dito eh. Mayaw na. Na headbutt yata to eh. Daw. Wala na. Nagdrama na. Naramdaman nila yung ano eh, yung suntok ni Casimero eh. Kaya biglang okay. Biglang nag-acting eh. Ayaw na lumaban. Kahiyaan na lang, kaya pinapalabas na lang dito na ano eh, na rabbit punch siya dito eh. Tingnan natin sa replay. Taplis lang. Tsaka masyado siyang mababa eh. Okay. Umayaw na. Hindi na kaya. Kahit naman lumaban to, hindi naman to mananalo. Paano ba ginawa? Oh. Sa pool. Doon nahilo yan eh. Okay. Over ano. Parang sa balikat naman tumama eh. Sa likod. Dumaplis lang sa ulo. Sa batok. Sabay drama. Okay, tapos na yan. Malinaw nga dito, malinaw na ano. Sumuko talaga si Akaho dito. Hindi to rabbit punch. Okay. Nahilo, konting drama para kunwari hindi knockout. Tingnan nga natin. Wala na. Dapat sa ganito, tinitigil na agad to eh. Hindi yung pagpapahingahin pa nila eh. Ayun, knockout. Ito na kay Uguni na. Walang kwenta si Akaho. Tingnan nga natin kung ito may kwenta. Round 1, Uguni. Ito, nakikipagsabayan talaga to eh. Dating ano to ha, world champion to si Uguni ha. Matangkad din to. 5'7 to, 5'7. Kahit matatangkad yung nakakalaban ni Casimero, hindi halata na ano eh, na may advantage yung mga kalaban niya eh. Kasi madali niyang napapasok eh. Magmula kay Tete hanggang dito kay Uguni, ano, hindi siya nahihirapang pumasok. Oh. Oh. Nahanap niya agad yung range niya eh. Tsaka magaling talagang dumepensa si Cuadro Alas. Ito medyo nag-laylo si Cuadro Alas dito. Ayun. Dito hindi siya bigla-biglang naghahanap talaga siya ng timing eh.
Sa-pull siya dun. Pero kaya. Ayun, nabawi niya agad oh. Pag nag-init to si Casimero, talagang babawi to eh. Bagsak. Knockdown yun eh. Dito sa mga laban lagi ginagamit na ni Casimero yung left hook niya. Pag nag-charge talaga to si Casimero, kayang-kaya niyang tapusin yung laban eh. Alam niya na kaya niyang pasukin si Uguni dito. Kaya lang parang medyo na siya eh, medyo pagod na siya dito, round 2 pa lang. Yan talaga hirap pag power puncher ka eh. Kailangan mo talaga ng matinding dyan, hangin. Kasi puro power yung binibitawan mo dyan eh. Oh, sa pool. Pero wala, nginunguya lang. Ang kalaban ni Casimero dito yung niya eh, yung conditioning niya eh. Medyo gas out na agad siya dito round 2 pa lang. Nagbaback pedal na din siya eh. Si Uguni ganun din eh, pagod na din eh. Simula nung kay Tete, parang medyo nababawasan na ng speed si Cuadro Alas Hindi na siya ganun kabilis. Siguro dahil kakaakit niya ng timbang. Na to eh, super bantamweight na to eh. Yung kay Tete, ba yun eh, bantamweight lang yun. Tsaka medyo binago niya na yung style niya eh. Na siya ngayon more on roller na talagang style niya ngayon. Ayan. Ang sana nakikita ko sa ni Cuadro Alas, gusto niya lagi early round tapusin na yung laban eh. Eto dito siya natawag na boy hingal eh. Pero talaga, ganito talaga style niya, yung nilalabas niya yung pagod niya dito eh. Kaya parang sinusuka-suka niya lang. Normal lang naman sa boxer yung ganun. Tinamaan siya dun dalawang binawi. Solid yun Sa laban ni Maika ganyan din yan si Cuadro Alas eh. Yung hingang malalim din siya eh. Pero hindi naman siya yung pagod na pagod talaga. Round 3 na to ang haba ng left hook ni ni Uguni. Pasabit-sabit lang yun eh. Lakas. Yun ang dapat iwasan ni Uguni, ni Kameda, yung mga ganong atake ni Casimero eh. Kasi madami nang pinabagsak yung hook na mga hook na yun eh. Tsaka yung overhand niya na yun eh. Pag tinamaan ka talaga ng bagsak ka eh.
ワンツーを放っていきました小国、そして右のボディストレートヨリック、カシメロです。近づいていくカシメロ、プレッシャーをかけています。そして右のボディストレート最後にコンビネーションを放ってワンツー。 Wala na, mahina na rin yung suntok dito ni Uguni. Hindi na iniinda ni Casimero. Magaling talagang magaling din talaga depensa nito ni Casimero eh. Lakas na kung tumama yun. Pangalawang sablay niya na yun ha. Delikado din yun pag nasingitan siya ng suntok doon. Ito round 4 na. Wala na si Uguni, mabagal na. Hindi na nakaka-respond. Tapos lazy jab na lang siya. Patay ka ngayon. Headbutt? Ay nako. Magkalahi nga kayo ni Akaho. Ay, alam ko ano to eh, ano kayong tumama dito? Tinamaan siya sa kanan eh, parang braso ata tumama sa kay Uguni dito. O suntok. Ano si Uguni dito ah? Draw ang laban dito. Eto mas okay pa to. At least may dugo talaga eh. Hindi tulad kay Akaho na ayaw nang lumaban eh. Pero sayang tong dalawang laban ni Cuadro Alas na to kasi dito niya mapapakita na na nasa highest level pa siya ng boxing eh. Eto si Sanchez. Ito yung pinakang kinawawa ni Casimero eh sa mga nakalaban niya nitong nakaraan eh. Problema dito kay si Sanchez, masyado niyang minaliit si Casimero dito eh. Knockdown. Nakipagsabayan eh, yan ang gustong-gusto ni Cuadro Alas. Yung nakikipagsabayan sa kanya. Sa halip na mag-recover si Sanchez, ang ginagawa, nakikipagsabayan pa. Kaya ito ang isa sa mga problema ng mga nakakalaban ni Casimero eh. Hindi ko alam kung nahihinaan sa suntok o ayaw din magpadaig nitong mga to. Kaya sa halip na mag-recover, pagkatapos bumagsak, nakikipagsabayan pa eh. Medyo maingat din si Casimero dito ah. Hindi siya yung basta-basta bumibira dito. Itong maganda kay Cuadro Alas. Alam niya kung kailan siya babanat, alam niya kung kailan siya ma-atras, kailan siya maghihintay. Ayun, ganda nun, left hook. Giba. Dami siyang ginulat dito kasi overweight siya dito eh. Akala nila wala na si Cuadro Alas dito, pero ayan nambubugbog. Wala na, GG na to. Pride na lang ang lumalaban dito kay Sanchez. Yan, dapat nung una pa lang ganyan agad ang ginagawa pag mag-recover, hindi yung hilo ka na nga, makikipagsabayan ka pa. O yan nakikipagsabayan na naman, wala na to.
Eh, ganyan yung ginawa niya kay Maika, oh. Ayun. Ito yung kay Kameda versus Neri. Titingnan natin kung anong kahinaan dito ni Kameda. Dito tayo mag-ano, play by play. Kasi yung kay Casimiro alam na natin eh. Ano si Kameda ha? May nakikipagsabayan din ha. Mayabang eh. Ang tangkad niya tapos gusto niya inside. Mukhang magandang laban to. Casimiro versus Kameda. Ang ano din yung suntok ni Kameda dito ha, may idiin ha. Bumabadi din. Kaso ito si Neri, power puncher din to eh. Si Inoue nga pinabagsak nito eh. Walang yan naman to si Kameda, puro ano eh, maangas talaga to eh. Para nagmumukhang humble si Cuadro Alas pag ganito kayabang yung kalaban niya. Mahilig dumikdik sa ano si Kameda, sa lubid oh. Ano siya? Nakikipagsabayan talaga oh. Mayabang talaga eh. Tsaka ano, sumasalo talaga ng mumumuya din eh. Wala nang jab, ayun, jumab din. Ang ano dito kay Kameda pag nakakatikim ng isa dalawang suntok talagang gusto din niyang bumawi eh. Hindi siya lumalayo eh. Parang saktong-sakto kay Casimiro yung style nito. Medyo mabagal. Tapos pa isa-isa lang kung bumato. Ano, mahilig si Kameda sa upper ha. Ang problema dito kay Kameda, ano eh, mahilig magpasikat eh, nasa lubid na eh. Papasikat pa oh. Wala, lamog na si Kameda dito. Hindi niya ginagamit yung reach advantage niya. Ano siya eh, brawler din, may pagka-brawler din to eh oh. Kung ganito style ni Kameda sa laban niya kay Casimiro oh, binibigyan niya ng advantage kay Cuadro Alas pag ganito. Kasi gantong mga style na laban ang gusto ni Casimiro eh. Kung ganito gagawin niya, nako, kawawa siya kay Cuadro Alas. Wala na, lamog na. Wala nang legs. Mayabang lang talaga, kaya ano eh. Kaya nakikipagsabayan eh. Yan ang mahirap pag mayayabang eh oh. Kahit bugbog na talagang mas mataas pa yung pride nila kaysa doon sa suntok nila eh. Mas malakas pa yung pride nila eh. Eh itong si Neri, binugbog lang to ni Inoue.
Pareho palang galing bantamweight super bantamweight si Casimiro at si Kameda ha. First time nila maglalabas sa super featherweight. Tingnan natin kung kaninong advantage yan pag naglaban sila. Ano hilig, ang problema pa dito kay Kameda, ang hilig niyang mag-stay sa lubid. Hindi siya umaalis agad pag nako-corner, kaya lagi siyang nabubugbog eh. Ayan, titingnan natin yan sa laban niya kay Cuadro Alas. Kung pag ganun ang ginagawa niya, nako, lalamon siya ng madami suntok. O yan, didikit na naman, sasandalan naman siya dyan, magpapabugbog. Yan ang style niya eh. Okay, knockout. Wala na. Pag ganyan ang style niya, wala. Oh, nakatayo pa. Okay, wala na. Lats na si Kameda.